Magandang gabi PNT Stories. Gusto ko lang magbahagi ng kwento at sana mapili. Ako si Daniel. Matagal na rin noong huli akong umuwi sa probinsya namin. Lumaki ako doon noong bata pa ako. Pero simula nang mag-college at magtrabaho sa Maynila, bihira na akong makabalik. Kaya nitong bakasyon, naisipan kong bisitahin si Lolo. Siya na lang kasi ang naiwan sa lumang bahay namin sa baryo. Pagdating ko pa lang, may kakaiba na agad. Sobrang tahimik na parang walang maririnig kahit hangin. Wala ring ilaw. Brown out pala sa buong baryo. Tanging liwanag lang ay galing sa mga gasera at kandila sa loob ng bahay. Timing ka talaga, apo. Ayun pa nawalan ng kuryente, sabi ni Lolo. Napangiti na lang ako kahit medyo kinakabahan. Iba kasi ang dilim sa probinsya. Hindi tulad sa syudad na kahit gabi may ilaw pa rin kahit papano. Dito, literal na itim. Parang may bumabalot sa'yo. Pero sa unang araw, okay naman. Nagkwentuhan kami, kumain ng simpleng hapunan at naglibot ako sa bakuran habang may natitirang liwanag pa ang langit. Pamilyar ang lugar, pero parang may nagbago. Parang may nakatingin kahit wala naman akong makita. Pagsapit ng gabi, mas lalong naging kakaiba ang pakiramdam. Habang inaayos ko ang higaan ko, biglang nagsalita si Lolo. Daniel, pag may marinig ka mamaya o may makita ka, huwag mong papansinin. Medyo nagtaka ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Lo? Matulog ka na lang agad. Mas mabuti yun. Hindi na siya nagpaliwanag. Medyo kinabahan ako, pero pinilit kong huwag pansinin. Siguro naman may mga hayop lang sa paligid. Mga pusa, aso o kung ano man. Probinsya to. Normal lang yun. Kaya pinatay na ni Lolo ang ilaw ng gasera at humiga na kami. Makalipas ang ilang minuto, hindi ako makatulog. Naninibago ako sa tunog ng kuliglig, sa ihip ng hangin, sa langit na sobrang dilim na parang walang katapusan. At higit sa lahat, sa sinabi ni Lolo, "Huwag mong pansinin." Paulit-ulit sa isip ko hanggang sa may narinig ako. Mahina lang sa una, parang kaluskos. May gumagalaw sa labas ng bahay. Napadilat ako. Nakahiga lang ako pero pakiramdam ko, bumilis yung tibok ng puso ko. Pinilit kong tumingin sa tabi ko. Mahimbing na ang tulog ni Lolo. Hindi man lang gumagalaw. Baka hayop lang yun, sabi ko na lang. Pero habang tumatagal, lumalakas yung tunog. Hindi na siya basta kaluskos. Parang may naglalakad. Dahan-dahan, paikot sa bahay. Para bang may paan na tumatapak sa tuyong lupa. Nanlamig ang buong katawan ko. Ayoko sanang tumingin. Ayokong sundin ng curiosity ko. Pero hindi ko napigilan. Dahan-dahan akong bumangon. At doon, sa gilid ng dingding ng kahoy, may maliit na siwang. Isang manipis na pagitan kung saan sumilip ang kaunting liwanag mula sa labas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero lumapit ako at sumilip. Sa una, wala akong nakita. Kadiliman lang. Hanggang sa bigla akong napatigil. May nakita ako. Dalawang mapupulang mata. Nakatitig diretso sa akin mula sa labas. Hindi gumagalaw. Hindi rin kumukurap. At parang matagal na akong pinagmamasdan. "Lo!" Napasigaw ako. Napaatras ako at bumagsak sa sahig. Nagising si Lolo sa sigaw ko. "Ano yun?" Nanginginig kong tinuro yung siwang. May mata. May nakasilip.
Mabilis siyang tumayo at lumapit. Sumilip siya. Ilang segundo, tapos umatras siya. Pagkatapos, natawa siya. Hindi yung normal na tawa, kundi yung parang sanay na. Lo, may nakita ko. Pulang mata. Normal na yan dito. Putol niya sa akin. Parang wala lang. Kaya't pinapatulog kita agad para hindi mo makita. Lalo akong kinilabutan. Anong ibig mong sabihin? Normal? Pero hindi na siya sumagot. Humiga na lang siya ulit at parang hindi na rin siya natulog. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang kuryente. Nagkailaw na ang buong bahay. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Kahit bumalik na ang ilaw, hindi na nawala sa isip ko yung nakita kong mapupulang mata. Pakiramdam ko, kahit maliwanag na, may parte pa rin ng paligid na hindi naaabot ng liwanag. Tahimik lang si Lolo sa tabi ko. Hindi siya nagsasalita. Lumipas ang ilang minuto, hindi ko na napigilan. Lo, mahina kong tawag. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Alam ko, nakita mo na. Ano yun, Lo? Tanong ko. Umupo siya, saka sinindihan ulit yung gasera kahit may ilaw na. Parang mas komportable siya sa ganong ilaw kaysa sa kuryente. Matagal na yun dito. Bago ka pa ipinanganak, nandyan na yan. Hindi ako umimik, nakikinig lang ako. Hindi sila tao, mga nilalang ng dilim. Nilalang? Tumango siya. Lumalabas lang sila kapag walang liwanag. Kaya kapag walang kuryente sa baryo, mas aktibo sila. Bakit nandito sila? Hindi ko rin alam kung saan sila galing. Pero sabi ng matatanda noon, matagal na raw silang nakatira dito. Hindi lang natin nakikita kapag may ilaw. Yung mga mata, yun ang paraan nila para magmasid. Mahilig silang sumilip, manood. Manood? Oo. Tinitignan nila ang mga tao, lalo na yung mga bagong dating o matagal nang hindi umuuwi. Pero nananakit ba sila? Umiling si Lolo. Hindi sila nananakit. Nandyan lang sila, nanonood, nananakot. Kung papansinin mo sila, mas lalapit. Kung sisigawan mo, mas tititig. Kung lalapitan mo, mas lalo silang lalapit sa'yo. Hindi na ako nagsalita. Bigla kong naalala yung eksaktong nangyari. Kung paano ako sumilip. Kung paano ko sila tinitignan. Parang may mali akong nagawa. Kaya kita pinapatulog agad. Para hindi mo na marinig. At lalong hindi mo na makita. Natahimik kami pareho. Hanggang sa... Lo, kanina parang mas malapit sila. Mahina kong sabi. Dahan-dahan siyang napatingin sa siwang na tinuro ko kanina. At doon ko nakita, saglit lang, may dumaan na anino sa siwang. Pareho kaming napatingin. Pero nawala agad. Dahan-dahang tumayo si Lolo at isinara ang siwang gamit ang isang lumang tela. Matulog ka na, sabi niya. Pero sa pagkakataong yun, alam kong pareho na kaming hindi matutulog. Kinabukasan, parang normal lang ulit ang lahat. Naglabasan na rin ang mga kapitbahay. May mga batang naglalaro sa labas. Sinubukan kong tanungin ng ibang tao tungkol doon. Pero iisa lang ang sagot nila. Ngiti at iwas. Parang ayaw nilang pag-usapan. Nanatili pa rin ako sa probinsya hanggang matapos ang bakasyon ko. Sa mga sumunod na gabi, sinunod ko na ang sinabi ni Lolo.
Natulog ako agad. Hindi na ako sumilip. Hindi na ako nakinig. At hindi ko na ulit nakita yung mapupulang mata. Pagbalik ko sa Maynila, pinilit kong kalimutan yung karanasan ko doon. Pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Kahit ilang dekada na ang lumipas, malinaw pa rin sa isip ko na parang kahapon lang nangyari. Ako si Berto, at noong panahong yun, mga bandang huling bahagi ng 1970s. Bata pa ako, mga 12 taong gulang. Simple lang ang buhay namin. Wala pang modernong ilaw sa bawat bahay. At kapag nawalan ng kuryente sa buong lugar, talagang dilim ang umiiral. Walang kahit anong bakas ng liwanag, kaya gasera lang ang ginagamit namin. Araw ng tag-ulan nun, maulap ang langit buong hapon at ramdam naming mga bata na baka may bagyo na naman sa gabi. Magkakasama kami noon mga magkakalaro sa labas. Nagtatago-taguan at nagtatakbuhan. Hanggang sa tawagin kami ng mga magulang namin pa uwi. Umuwi na kayo, baka mag-brown out, sabi ng nanay ko mula sa bintana. Tumawa lang ako noon. Sanay naman kami sa dilim. Gabi na nang mangyari. Habang kumakain kami sa loob, biglang kumurap ang gasera. Sumabay doon ang pagputok ng isang malayong kidlat. At kasunod nun, puro kadiliman. Walang ilaw ang buong paligid. Walang ilaw sa kabilang bahay. Walang kahit anong liwanag sa kalsada. Tahimik, pero may kakaibang tahimik. Yung pakiramdam na parang may nakatingin sa loob ng bahay mo kahit nakasarado ang pinto. Berto, huwag kang lalabas, sabi ng tatay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako bigla. Lumipas ang ilang minuto, nakaupo lang kami sa sahig, tahimik, habang hawak-hawak ng nanay ko ang kandila. Tapos narinig namin, yapak. Malayo pa pero papalapit. Mabigat, isang hakbang na parang sumasalo ng buong lupa sa bigat. Napahinto si tatay. May tao ba sa labas? Bulong ko. Hindi siya sumagot, pero ang mga aso sa labas, isa-isa silang tumahol. Tapos biglang tumahimik. Parang may isang bagay na pinatahimik silang lahat. Sa butas ng bintana, sumilip ako kahit pinipigilan ako ng nanay ko. Wala akong makita sa una, kadiliman lang. Pero maya-maya, may gumalaw sa pagitan ng mga puno. Doon ko siya nakita. Hindi siya tao. Isang napakalaking anino, nakatayo sa gilid ng liwanag ng kidlat. Sa isang kisap ng liwanag, nakita ko ang paa niya. Hindi normal ang sukat, parang isang buong katawan ng tao. Pero paa pa lang niya. Mas mataas siya kaysa sa mga puno. Hindi siya gumagalaw agad, parang nakikiramdam lang. Tapos yumuko siya ng konti. At sa pagyuko niya, tila umangat ang lupa. Biglang pinatay ng tatay ko ang kandila. Huwag kang sisilip, bulong niya sa akin. Nanginginig na. Pero huli na. Dahil sa isa pang kidlat, nakita ko ulit siya. Mas malinaw na ngayon. Isang higante. Hindi lang basta malaki, kundi parang hinugot mula sa mismong dilim ng bundok. Ang mukha niya, hindi ko maipaliwanag. Parang wala, pero nararamdaman mong may matang nakatingin sa'yo kahit wala kang makita. At sa sandaling yun, parang tumigil ang oras. Bigla siyang gumalaw. Isang hakbang lang,
Pero sa laki niya, parang gumalaw ang buong kagubatan. Tapos isa pang hakbang hanggang sa unti-unti siyang nawala sa likod ng mga puno. Tapos katahimikan na ang nangibabaw. Parang wala nangyari. Kinabukasan, akala ko panaginip lang, pero may mga bakas sa lupa sa gilid ng kagubatan. Malalalim, parang hinukay ng isang bagay na sobrang bigat. Walang aso na lumapit, walang bata na naglaro sa lugar na yon. At kami, hindi na rin kami lumabas kapag patay ang ilaw sa gabi. Hanggang ngayon, bumabalik sa isip ko ang gabing yon. Iisa lang ang tanong ko, kung nakita ko siya noong bata pa ako, nasa na kaya siya ngayon? Hello sa lahat, ako si Gab, 32 years old at isang security guard. Sanay na ako sa night shift, mga tahimik na gabi, iilang tao lang at paminsan-minsang kaluskos na normal lang sa trabaho. Pero iba ang gabing yon. Bigla kong napatawag ng supervisor ko bandang hapon. Gab, ikaw muna papalit kay Joel. May emergency daw kasi. Sa sementeryo ka muna tonight. Hindi ako tumanggi. Trabaho yun eh. Kahit medyo alanganin ang lugar, wala naman akong choice. Kaya iniisip ko noon, sementeryo lang naman yan. Ano bang nakakatakot? Bandang alas 7 ng gabi, dumating ako sa lugar. Sobrang tahimik. Yung tipong maririnig mo kahit sarili mong paghinga. Ilang poste lang ang may ilaw. At karamihan pa sa kanila, mahina na. Parang anytime, mamamatay. Lumapit sa akin yung matandang caretaker bago siya umuwi. Mag-iingat ka, iho. Sabi niya, seryoso ang muka. Bakit po? Tanong ko. Medyo napangiti pa. Basta, kapag may narinig ka, wag mong papansinin agad. Hindi ko na pinansin masyado. Sanay na ako sa mga ganyang pananakot. Pagsapit ng alas 8, nagsimula na akong mag-ikot. Dahan-dahan ako naglalakad sa pagitan ng mga nicho. Bit-bit ang flashlight ko. Tinatamaan ng ilaw ang mga lapida. Iba't ibang pangalan, iba't ibang taon. May mga bago, may mga luma na halos hindi mo na mabasa. Sa una, okay lang. May hangin, may mga dahon na gumagalaw. Normal lang. Pero habang tumatagal, parang may kakaiba. Napansin ko habang naglalakad ako, parang may sumusunod sa akin na tunog ng yabag. Huminto ako. Tumigil din. Baka pusa lang yan. Sabi ko sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa paglakad. Pero ilang hakbang pa lang, narinig ko ulit. Eksaktong kasabay ng hakbang ko. Bigla ko napalingon. Wala. Puro nicho lang. Tahimik. Walang tao. Napailing ako. Guni-guni lang yan, Gab. Sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko maiwasang kabahan. Mas sinigpitan ko ang hawak ko sa flashlight habang umiikot ako sa mas madilim na parte ng sementeryo. Yung halos wala ng ilaw ng poste. Doon ko napansin, may isang nicho na bukas ang gate. Luma na yon. Parang family tomb. Bahagyang nakaawang ang bakal na pinto at tumutunog ito habang hinahampas ng hangin. Lumapit ako para isara. Parte ng trabaho ko yun. Paglapit ko, tinutok ko ang ilaw sa loob. Madilim. Pero may nakita akong parang anino sa loob. Parang may taong nakatayo. Napaatras ako ng konti. Hello? May tao ba dyan? Tawag ko. Walang sumagot. Ilang minuto akong nakatayo lang. Nakatutok ang ilaw sa loob. Tapos biglang nawala yung anino. Naglaho lang. Bigla akong kinilabutan. Hindi na to tama.
Bulong ko. Agad kong sinara ang gate ng nicho at nagmadaling umalis sa area na yon. Pagtingin ko sa relo ko, 10:00 pa lang. Mahaba-haba pa ang gabi. At doon nagsimula ang pakiramdam na hindi na ako nag-iisa sa lugar na yon. Nagpatuloy ako sa pag-iikot ko. Pilit binabaliwala ang nararamdaman. Hanggang sa biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brown out. Naging ganap na madilim ang buong sementeryo. Tanging hawak ko na lang na flashlight ang nagbibigay liwanag. At sa gitna ng katahimikan, may narinig ako. Isang mahina pero malinaw na tunog. Mahinang pag-iyak. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Babae. Napatigil ako. Yung pag-iyak, mas lumakas. Hindi na siya yung tipong guni-guni lang. Malinaw na malinaw. Babae. Humihikbi. Parang nasasaktan. Dahan-dahan kong inikot yung flashlight ko. "Nasaan ka?" Tawag ko. Walang sumagot. Pero yung iyak, biglang lumapit. Kanina nasa kanan ko. Ngayon, parang nasa likod ko na. Mabilis ako napalingon. Pero wala. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kahit wala namang galaw ang mga puno. At doon ko narinig isang bulong. Sobrang lapit sa tenga ko. "Bakit mo ako iniwan?" Napatalon ako sa gulat at napasigaw. "Sino yan?" Agad kong tinutok ang flashlight sa likod ko. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa pagitan ng mga nicho. Mahaba ang buhok. Basa. Nakatakip sa muka. Nakasuot ng puting damit na parang luma na. Hindi siya gumagalaw. Nakayuko lang. Pero kitang-kita ko, gumagalaw yung balikat niya. Umiiyak siya. Hindi ako makagalaw. Parang napako ang paa ko sa lupa. "Lumapit ka," sabi niya. Umiling ako. Hindi ako lalapit." Doon siya unti-unting nag-angat ng ulo. At nung tinamaan ng ilaw ng flashlight ang mukha niya, wala siyang mata. At yung bibig niya, nakangiti. Napaatras ako. At sa isang iglap, nang mapakurap ako, nawala siya. Anong? Hindi ko na natapos. Dahil biglang may humawak sa balikat ko. Malamig, basang-basang kamay. Dahan-dahan ako napalingon at nakita ko siya ulit. Sa likod ko na. Sobrang lapit. Amoy lupa. Amoy bangkay. "Sumama ka na sa akin," bulong niya. Doon na ako tuluyang nataranta. Tinulak ko siya at napasigaw habang tumatakbo. Hindi ko na alam kung saan ako dumadaan. Natatamaan ko na ang ibang mga nicho. Habang tumatakbo ako, naririnig ko siya. Hindi lang isa. Marami na sila. Iba't ibang boses. May umiiyak, may tumatawa, may bumubulong. "Dito ka na. Huwag ka nang umalis. Kasama ka na namin." Hindi, sabi ko habang tumatakbo ng sobrang bilis. Bigla akong nadapa. Sumubsob ako sa lupa. Nabitawan ko ang flashlight ko. Umiikot ito habang nakaturo sa iba't ibang direksyon. At sa bawat ikot ng ilaw, may nakikita ako. Mga aninong nakatayo sa paligid ko. Mga taong walang muka. May ilan na nakayuko. May ilan na nakatingin sa akin. Unti-unti silang lumalapit. Hindi ako makahinga. Hindi ako makatayo. Hanggang sa biglang tumapat ang ilaw sa harap ko. At nakita ko yung babaeng una kong nakita kanina. Nakatayo lang siya. Nakatingin sa akin. Tapos bigla siyang ngumiti ulit. At sabay-sabay na nagsalita ang lahat ng nasa paligid ko.
Sa amin ka na. Kahit nangihina, pinilit kong tumayo. Agad kong pinulot ang flashlight at kahit nanginginig ang tuhod ko, wala na akong pakialam. Ang alam ko lang, kailangan kong makalabas. Tumakbo ko ng tumakbo hanggang sa makita ko yung gate ng sementeryo. Halos hindi ko na maramdaman ng buong katawan ko. Pagdating ko sa gate, agad ko itong itinulak at doon, biglang bumalik ang ilaw. Nawala yung mga iyak, pati na rin yung mga boses. Pero hindi na ako tumigil. Lumabas na ako ng sementeryo at tumatakbo pa rin kahit nasa kalsada na ako. Hindi na ako lumingon, hindi na ako bumalik. Kinabukasan, dumiretso ako sa opisina. Sir, hindi na po ako babalik doon. Ano nangyari? Basta, hindi na ako babalik. At pagkatapos nun, nag-resign ako. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang gabing yon. Ako si Rodel at 10 taon na akong may-ari ng isang maliit na Japan surplus shop. Hindi ako mayaman pero sapat ang kita. Mga mesa, cabinet, electric pan, lumang appliances. Sanay na ako sa mga sirang item, amoy lumang kahoy at minsan may kakaibang gamit na hindi ko na tinatanong kung saan galing. Para sa akin, negosyo lang lahat. Isang umaga, may dumating na package. Hindi ko inaasahan. Wala akong in-order. Wala ring text o tawag galing sa supplier ko. Malaki siya. Kahoy ang kahon. May Japanese character sa gilid. At may markang parang lumang bodega code. Sa'yo daw yan, sir. Sabi ng naghatid. Kanino galing? Tanong ko. Umiling lang siya. Kasama raw sa shipment? Hindi ko na masyadong pinansin. Akala ko freebie lang o may maling na isamang item. Binuksan ko ang kahon sa loob ng shop. Mag-isa. Doon ko siya unang nakita. Isang rocking chair. Luma. Gawa sa itim na kahoy. Makintab pero halatang gamit na gamit. May ukit sa gilid. Mga pattern na hindi ko maintindihan. Parang hindi pang dekorasyon kundi may ibig sabihin. Yung upuan, may mantsang parang hindi na natatanggal kahit anong linis. Hindi ko alam kung bakit pero napatigil ako sa pagtitig. Tahimik ang shop noon, tanghaling tapat. Pero parang may kung anong bumigat sa hangin. Tapos bigla, gumalaw ang rocking chair. Dahan-dahan lang. Napakunot ang noo ko. Akala ko hangin lang. Isinara ko ang pinto. Tumigil siya. Okay. Imahinasyon lang. Bulong ko. Inilabas ko ang rocking chair at inilagay sa may display katabi ng lumang mesa. Maya-maya, dumating ang unang customer ng araw. Isang matandang babae. Pagkakita pa lang niya sa rocking chair, napahinto siya. Magkano yan? Mura lang po. Matibay pa. Sagot ko. Umupo siya sandali para subukan. Umiling-iling ang upuan. Sakto lang ang galaw. Napangiti siya at binili niya na. Kinabukasan bumalik siya. Ibinagsak niya ang bag niya sa counter. Galit at nanginginig. Ayaw ko na yan. Kunin mo ulit. Sabi niya. Nagulat ako. Bakit po? Magdamag akong hindi nakatulog. Tuwing gabi, kahit walang nakaupo, gumagalaw yan at parang may bumubulong. Binalik ko ang bayad at kinuha ulit ang rocking chair. Ang sumunod na bumili, isang binata. Pagkaraan ng 2 araw, ibinalik din. Sunod, isang mag-asawa, ibinalik din. Iisa lang ang reklamo nila. Gumagalaw mag-isa. May tunog sa gabi. Parang may nakaupo kahit wala. At ang pinakang nakakabahala, lahat sila nagsasabing may pakiramdam silang may nakatingin habang nasa bahay ang rocking chair.
ako mismo nagsimula na ring makaranas. Tuwing magsasara ang shop, naiiwan ang rocking chair na bahagyang gumagalaw kahit patay ang ilaw at sarado ang pinto. Isang beses, narinig ko ang langit-ngit habang nasa bodega ako. Paglabas ko, nakaharap na sa counter ang upuan kahit sigurado akong nakaharap ito sa dingding noong iniwan ko. Noong gabing yon, hindi ako agad umuwi. Naupo lang ako sa tapat ng shop, nakatingin sa loob. At doon ko napansin, sa tuwing tumitigil ang rocking chair, parang may bakas ng bigat sa upuan. Parang may bagong upo lang at kabababa lang. Kinabukasan, tinawagan ko ang supplier ko. Tahimik siya nang banggitin ko ang rocking chair. Hindi dapat na isama yan at wag mo na sanang ibenta pa, sabi niya. Bakit? Tanong ko. May mga gamit na hindi dapat ipinapasa, sabi niya. At doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang isang tanong na hindi na ako pinatahimik. Kung hindi ito dapat ipasa, bakit ito ipinadala sa akin? Matapos ang tawag namin ng supplier ko, hindi na ako mapakali. Buong araw, hindi ko inalis ang mata ko sa rocking chair. Hindi ko na rin ito inilabas sa display. Inilipat ko siya sa pinakaloob ng shop, sa bodega, katabi ng mga sirang gamit na bala ko nang itapon. Pero kahit doon, ramdam ko pa rin siya. Pagsapit ng gabi, nagsara ako ng maaga. Habang binababa ko ang bakal na pinto, narinig ko ulit ang pamilyar na tunog. Langit-ngit ng kahoy, mabagal at paulit-ulit. Nangangatog ang kamay ko habang binubuksan ko ulit ang ilaw. Pumasok ako sa bodega. Nasa gitna na ng sahigang rocking chair. Hindi ko siya iniwan doon, sigurado ako. At mas lalong sigurado ako sa sunod kong nakita. May bakas ng paa sa alikabok. Maliit, parang paa ng bata. Papunta at paikot sa upuan. Biglang bumigat ang hangin. Parang sumikip ang kwarto. At doon sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses. Hindi ko maintindihan pero alam ko ang lungkot at galit sa bawat sinasabi niya. Mahina at paos. Biglang tumunog ang rocking chair. Mas mabilis na kaysa dati. Parang may nakaupo. Dinidiinan ang bigat. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas ng shop. Iniwan ang ilaw na bukas at ang pinto na nakasara lang. Kinabukasan, hindi na ako nagbukas. Tinawagan ko ang dalawa kong kaibigan, si Ben at si Lito, at ikwento ko ang lahat. Hindi sila naniwala noong una, hanggang sa pumasok kami sa shop. Pagbukas pa lang ng pinto, gumalaw agad ang rocking chair ng mag-isa. Walang hangin, walang tao sa paligid. Napamura si Ben. Tahimik lang si Lito pero namutla. Hindi to normal. Kailangan nang mawala yan. Doon namin napagdesisyonan ang hindi ko inakalang gagawin ko kailanman. Sunugin namin ang rocking chair. Gabi na nang inilabas namin ito sa bakanting lote sa likod ng shop. Tahimik ang paligid. Habang binubuhusan namin ng gasolina ang upuan, bigla itong tumigil sa paggalaw. Nang sindihan ko ang posporo, umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Galing sa mismong rocking chair. Isang sigaw na puno ng galit. Nang masunog ang kahoy, biglang lumakas ang apoy. Parang hinihigop ang hangin sa paligid. Umalingasaw ang amoy. Hindi lang sunog na kahoy, kundi parang lumang bahay at bulok na tela. At bago tuluyang gumuho ang upuan, nakita ko isang anyo nakaupo, unti-unting natutunaw sa apoy. Pagkatapos nun, biglang tumahimik ang lahat, parang may nawala. Simula nung gabing yun, wala nang bumalik na customer para magreklamo. Wala nang gumagalaw sa shop, wala nang tunog sa gabi. Pero kahit ganon, hindi na ako nagbenta ng rocking chair kahit kailan. At tuwing may dumarating na package na wala sa listahan, hindi ko na binubuksan. Ibinabalik ko agad.